Daig ko ba si BBM, ang presidente natin siya hindi yata natapos ang MBA niya. Pero tayo, ito natapos natin, no? Masters of Business in Administration. Kumusta mga noipi ko dyan? Ito, nagbabalik na naman ng siga ng Pinas, no? At ngayon, pag-usapan natin itong mga current issues na nangyari dyan sa gobyerno sa Pilipinas, no? Unang-una na yung nagiging problema natin na hindi nyo siguro nalalaman, no? Pero yung sa foreign direct investments natin ngayon, nanganganib na talaga yung rating natin, no? At ito ay very crucial part ng isang bansa kasi dito umiikot yung pag-asa ng mga tao sa kanilang kabuhayan, no? Yung pagangat ng ekonomiya, yung food and security, at yan, yung trust din ng mga investors sa ating bansa, no? Ibig sabihin yung mga negosyanteng gustong magtayo ng mga negosyo, magtayo ng mga infrastructure, mga buildings, no? Nawawala siya talaga, pabagsak ng pabagsak, no? At ito ay pinag-uusapan natin statistically, hindi lang to kwento o haka-haka, no? Kasi makikita nyo dyan yung kung ilan yung dinecline by percent ng bansa natin, no? Etong simula naging presidente itong si BBM, no? At talagang masakit talaga tanggapin kasi alam nyo 2025, no? Nakita ko talaga na 40% more or less, mahigit yata yun, 40% ang binaba ng direct foreign investments sa atin, no? At ibig sabihin nun, yung mga dayuhan na gusto magtayo ng mga negosyo, yung mga gusto magtayo ng mga mall, ng mga halimbawa mga hotel man yan, no? O kung anong mga businesses, talagang nag-decline siya kasi nga unang-unang rason dyan is yung corruption. Lalo nung pumutok itong scandal ng kila Diskaya at saka yung mga sa DPWH. Tapos yung mga sari-saring mga flood control projects, no, na kaliwat kanan sa mga probinsya, mga lungsod sa Manila. Unti-unti talagang nawawalan na ng kumpiyansa at saka ng tiwala itong mga investor sa bansa natin. Kaya yung mga hindi nakakaalam dyan, syempre, akala nila okay lang na ipawalang bahala to, hindi na ako makikialam, hindi ako sasama sa rally ng against corruption tulad nung inorganize nung INC nakarano. Yung mga tao baka sabihin na aksaya oras lang yan, magtrabaho na lang ako kaysa makisali sa mga ganyan, no? Pero hindi mga tol kasi kita nyo apektado pati mga kabuhayan nyo, mga anak nyo, tsaka yung total well-being ng mga naninirahan sa Pilipinas ngayon. I mean, food and security, yung inflation rate, tumataas ang bilihin. Hindi nyo pinag-aaralan pero kasama yan lahat, may domino effect yan kasi nga ang bansa natin nagsusurvive yan dahil din sa mga investors, no? Yung foreign direct investments na yan, napakalaking bahagi ng nakukuha natin dyan, papasok sa ating GDP, no? Yung GDP is yan yung talaga mga products and services na hinahawakan ng isang bansa. Ibig sabihin yun yung nagtototal sa ating mga assets, yung halaga ng bansa, no? Kaya nga may world ranking by GDP, doon mo malalaman kung anong bansa yung pinakamahirap at pinakamayaman. Tsaka yung Pilipinas talaga na pag-iiwanan kahit nasa Asia lang, no, sa region ng Asia. Talagang pabagsak ng pabagsak. Ngayon, meron akong tanong mga tol, no? Kasi nagtataka lang ako since nung si BBM na ang naupo, no? Parang paurong ng paurong sa palagay ko ang ating ekonomiya at talagang yung mga polisiya niya parang hindi effective, no? Parang matatawag ko siya na isang weak leader ka nga ni Chavit Singson, no? Tsaka ni ex-president Duterte na weak leader nga daw. Yung mga decision making ni BBM, may factor ba ito? Tanong ko lang mga tol, may factor ba dito yung kanyang educational attainment, no? Kasi kung titingnan natin yung mga nakapaligid sa kanya, mga nakapagtapos naman, no? Pero as being the highest official in the land, siya kasi yung meron diyang power na
final decision at yun talaga magmando. O ito, alisin mo si ganto agad, may corruption dito sa ahensyang to. O itong si ganto, ano yan, kasuhan yan, pakulong agad yan. O, siya yung may power na ganun bilang nasa number 1 sa executive branch ng government natin no. Pero matanong ko lang siguro no, may kinalaman ba talaga yung pag-aaral niya dati? Kasi kung susuriin natin mga tol, no, dahil nga nung eleksyon, sinuportahan ko din talaga si BBM tsaka si VP Sara, no. Kasi akala ko talaga magiging magandang magtandem sila, hindi yung ganyang may nangyayaring parang mga traiduran, no. Sinasabi ng mga tao na hindi daw nakapagtapos si BBM, no, na parang diploma lang daw yung nakuha niya dati. Parang ni-research ko mga tol tapos lumabas nga sa Google na yun nga yung diploma lang yung nakuha ni BBM nun. Tapos nag-MBA din daw siya tapos hindi ata natapos. So kung ganun si BBM ba daig ko pa no ng isang ordinaryong kabataan na mamamayang Pilipino no. Daig ko ba si BBM ang presidente natin siya hindi ata natapos ang MBA niya. Pero tayo, ito, natapos natin, no? Masters of Business in Administration. Meron pa tayo, 2 natapos natin, ayan, no? Meron ding postgraduate diploma in management. Si BBM, hindi nga natapos yung MBA daw, sabi ng sa internet. So, totoo ba yun mga tol, na may connection talaga to no, sa kanyang performance? Kasi, ano bang pwede nating sisihin sana yung mga pulisiya sana niya yung talagang yung firm tsaka assertive tsaka yung talagang may epekto yung mararamdaman ng taong bayan yung mga pulisiya niya ilang taon na siya, di ba? So ano ba yan mga noipi ko no? Ang hope ko lang talaga sa bansa natin ngayon yung talagang makaahon no. I mean sa Singapore, dito sa Singapore yung nag-iisang Lee Kuan Yew na presidente nun, talagang inahon ng Singapore mula sa kawalan talaga. Kasi nga, inuna talaga niya dyan yung anti-corruption din. Siguro, yan ang pag-asa natin ngayon kung ang magiging next president natin yun talagang merong toughness, may tapang dapat na labanan ang korupsyon. Diyan magsisimula ang ating foundation para makasabay tayo sa mga ibang bansa at later on pangarap ko talaga mga tol makasabay tayo sa Singapore o mahigitan pa. Kaya yan, sana lang makahalal tayo ng mga talagang quality leaders na competent tsaka yung tulad nga ni Congressman Kiko Barsaga na yan yung palaban din. Tsaka mapalibutan ang mga nasa gobyerno no, mga civil servants, yung mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng mga honest and trustworthy persons na talagang matatapang din no, na talagang pag may nakita pupunayin. Siyempre isa na tayo dun mga tol, hindi ko sinasabing in the future gusto ko pang habulin na makapagtrabaho, makapagsilbi, pero hindi ko tatanggihan yung mga tol dahil ako talaga yung puso ko para sa Pilipinas. Mamatay man ako, mamamatay ako na may pagmamahal sa bayan, di ba? Napalayo man ako, pero andito sa dibdib ko dumadaloy sa dugo ko ang ating dugong Pinoy, no. Yeah, ayan, who knows? In the future, hindi natin alam, Diyos na nakakaalam mga destiny natin sa ating mga buhay-buhay. Pero mga tol, sa ngayon, tulungan tayo lahat. No? Yan ang pinaka-importante ngayon para sa ating mahal na bayan. So maraming salamat ulit sa inyo mga tol sa inyong panonood.